Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway na sa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nagkaroon ng pagsisisi sa mga nangyari sa nakaraan. And nanghinayang ka dahil hindi mo inaasahan na mawawala kung ano yung tinatangi ng puso mo. Ang mensahe ng card mo, nandun yung gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari, mag-move on, and gawin ko ano yung dapat dun sa sitwasyon, harapin. Some of you, may gusto kang ditong puntahan or lipatan na lugar. May hinihintay kang balita or may gusto kang umpisahan na nagpapasaya para sa'yo. May mga desisyon ka kailangan na harapin at pag-isipan ng mabuti. Sa movie, may tao na nagbibigay ng advice sa'yo na makakatulong doon sa mga sitwasyon na meron sa'yo ngayon. Nagkaroon ng pagtatalo, hindi nagkaunawaan. You feel struggle doon sa passion na yun. May mga opportunity na binibigay sa'yo pero hindi ka pa handa na harapin at magdesisyon right now. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo. Tinatry mong umalis, kumawala doon, pero feeling mo andun ka sa isang trap na sitwasyon. May bagong journey ka dito na uumpisahan at handa ka na naharapin yun. At the back of your mind, may mga iniisip ka dito na alalahanin para sa'yo. At may mga kailangan ka dito na pag-isipan ng mabuti kung ano yung mas magandang paraan na makakabuti dun sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang Six of Swords, Four of Cups, and Eight of Pentacles. May darating na offer dito para sa'yo. And nakikita ko na sobrang tatrabahuin mo to. Gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha talaga kung ano yung goal mo sa buhay. Clarify natin ang King of Swords, Three of Swords, and King of Pentacles. Itong tao na to, nasaktan siya dun sa mga nalaman niya, narinig niya. Pero mas focus siya dun sa mapaunlad yung pamumuhay niya. Gusto niyang maging stable kung ano yung meron siya ngayon. Some of you, nalungkot ka dun sa mga nangyari. And may mga bagay ka ditong pinag-iisipan ng mabuti. Clarify natin ang Seven of Cups, King of Cups, and Knight of Cups. Sobra kang minahal nitong tao na to. And andun din yung nararamdaman mo unti-unti na nagkakaroon ka ng feelings. And may mga kailangan ka dito na ayusin at pag-isipan ng mabuti. Kasi may mga choices na binibigay sa'yo, pero naguguluhan ka pa. Clarify natin the Fool, Ace of Wands, and the Hermit. May bagong passion dito na darating na
igagrab mo or may uumpisahan ka dito. Pinag-iisipan mong tanggapin ito or may mga naaalala ka sa nakaraan na hindi mo makalimutan. And nagkakaroon ng magandang connection dun sa passion na yon. Clarify natin ang Page of Wands, Nine of Cups and Four of Cups. Meron ditong darating na gustong-gusto mo. And ito yung balita na talagang matagal mo nang hinihintay. And nakikita ko na kailangan mong pagdesisyonan ito. Clarify natin ang Five of Wands, Three of Cups and Death. Magkakaroon dito ng pag-aayos at pagkikita. Magkakaroon ng pagbabago. Kung dati magulo, unti-unting magiging maayos. Clarify natin ang Eight of Swords, Nine of Swords and Nine of Swords. May nagpapalungkot sa iyong isipan, lalo na kapag mag-isa ka. Sobra kang naiiyak at nai-stress. Pero hindi mo pinapakita sa iba kung ano yung nasa isipan mo, kung ano yung nararamdaman mo. Tinatago mo lang kasi nahihirapan ka na magsalita or sabihin kung ano yung nararamdaman mo sa iba. Clarify natin the Moon. Queen of Wands and Ten of Wands. Nakita ko na very passionate ka. Unti-unti ka nang nag-heal. Ngayon, alam mo na uli kung paano mo aayusin at gagawin yung responsibilidad mo. Ngayon mo na re-realize lahat kung ano yung dapat mong gawin at harapin sa buhay. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness so we can lighten your load. Give us any guilt, anger, or blame that may swerve your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Ang mensahe ng iyong gabay na katulad ng isang bata na inosente, ganun ka rin na binuo ng Diyos and hinahanap mo yung pagmamahal na nararapat para sa iyo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo na makuha sa buhay. Nararamdaman mo kung ano yung kinakailangan ng puso mo na makamit, na minsan ina-avoid mo kasi may mga bagay na mas binibigyan mo ng attention kaysa sa sarili mo. Sinasantabi mo palagi yung nararamdaman mo. Mas nagpo-focus ka dun sa iba kaysa sa ano yung kailangan mo sa sarili mo. Mas iniisip mo palagi kung ano may bibigay mo sa iba. Unang-una mong kailangan na ayusin yung sarili mo para yung mga bagay na gusto mong makuha sa buhay, mas madali mong makukuha yun, makakamit dahil alam mo na tama yung path na sinusunod mo. Basta isipin mo lang palagi na andyan ang Diyos para gabayan ka. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Kung hindi ka pa handa na gawin talaga or magdesisyon kung ano yung tama para sa'yo, pwede mo munang isang tabihan, pag-isipan ng mabuti hanggang sa handa ka na ibigay kung ano yung desisyon dun sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Para hindi ka manghinayang, hindi ka magsisi sa huli. Isipin mo lang palagi na kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, malalagpasan mo rin yan at makukuha mo rin kung ano yung tama para sa'yo. Gawin mo lang palagi yung kaya mo sa bawat sitwasyon na pumapasok sa buhay mo. Pagsikapan mo lang na maabot mo yung mga pangarap mo. And
Andiyan lang palagi ang Diyos, tinutulungan ka, ginagabayan ka, magdasal ka lang, huwag kang makakalimot na kumonek sa Diyos para maibigay sa'yo kung ano yung tama para sa'yo, yung mga pangarap mo makuha mo. At itong yung reading Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.